lansangan, refleksyon kung anong uring pangangasiwa ng mga kinaukulan sa nasabing komunidad, bayan o bansa. Ang kaayusan sa lansangan ay resulta ng maayos na pamamahala. Sa lansangan makikita kung sino mga tagapagpatupad ng batas at mga lumalabag sa batas. Walang malinaw na panukat kung gaano kalaki ang porsyento ng mga mangungotong na tagapagpatupad at bilang ng mga nahuhuling lumalabag na nanunuhol. Hindi lahat na naaktuhan o nakikita natin sa lansangan ay pwedeng gawing batayan at agad husgahan. Ang hubot-hubad na katotohanan, sino sa dalawa ang naunang magpahiwatig? Ang nangungotong o ang nanunuhol? Ang malaking kasalanan at paglabag sa batas ay ang naunang magpahiwatig ng kanyang motibo sa pagitan ng nanghuhuli at nahuli. Ito mga text na umabot sa atin ngayon, trabahuin nyo to. Cubao yung target ninyo. Isa rito ay narereklamo, garapalan ng pangungotong. Okay? Hanapin nyo to. Meron ditong barya na tinatapon. Ewan ko kung yung binabato yung traffic enforcer o binabato yung barya para pulutin. Ito yung sistema na either butaw to eh. So gusto ko muna ma-compare lahat to. Importante sa atin, sa bitag, malaman kung ito'y may pattern. Hindi ako makukontento sa isang surveillance. Establish the pattern. Yung pattern, yun ang method. May series. Gusto ko makita iba't ibang araw. Kung nga ba'y may sariling oras, may sariling specificong lugar, gusto ko makita yung pamamaraan, bakit? O trabahuin to. Pagkatapos pagbalik ninyo, tingnan natin muna sa gana yung mga surveillance tapes nyo, review natin, pag-aralan natin. First page. Sa bahagi ng Aurora Boulevard, Cubao at EDSA Quezon City, natuntun na mga bitag new generation ang kanilang target mula sa sumbong na ipinadala sa aming bitag text line. Sa unang tingin, mga traffic enforcer na nakabilad sa araw. May mga kusa, dedikasyon, at may dunong ipatupad ang kanilang trabaho para isaayos ang daloy ng trapiko. Sila ang mga taga-Department of Public Order and Safety ng Quezon City, mga traffic enforcers sa lansangan. Naka-uniforming kulay asul, nakasuot ng puting military type helmet. Subalit kung pagmamastang maigi, makikita mga baryang binabato halos malapit lang sa kinatatayuan ng traffic enforcer habang siya ay nagtatraffic. Tinutukan ng mga bitag New Generation Field Intel Team ang kakaibang estilo nito. Positibo ang tip na ipinadala sa bitag text line. Hindi malinaw kung bakit siya binabato ng baryang 10 piso. Ito ba'y pagbibigay pugay sa kanya ng mga dumaraang jeepney driver? Di rin malinaw kung ito'y makabagong estilo ng butaw na ibinabato sa traffic enforcer. Makalipas ang ilang minutong pagmamanman ng bitag field intel, ang traffic enforcer, pagmasdan, dinadampot ang mga barya at may sidekick pang cigarette vendor. Nakikitampot at inaabot sa traffic enforcer.
Sa pangalawang team, ang target. Ang inirereklamong umano'y pangungotong di kalayuan sa mga traffic enforcer na binabato ng 10 pisong barya. Natuntun ng mga bitag field intel, reconnaissance at surveillance team ang traffic enforcer na ito. Sakto, base sa description na natanggap namin sa bitag text line. Ilang beses iniikutan. Sinundan ng bitag field intel reconnaissance team ang subject na traffic enforcer na ito. Tulad ng mga naunang traffic enforcer, may kusa, dedikasyon at dunong din kung pag-uusapan ng batas trapiko. Pagmasdan ng kanyang estilo. Pinapara ang mga sasakyan at sinisita ang mga tsuper nito. Kinakausap ng mga sinsinan. Kinagabihan, pinag-aralan ng bitag ang mga nakalap na surveillance. Bale, nakita po namin yun, may mga naglalaglag po ng barya mula sa jeep. Tapos na-aktuhan namin, sir, enforcer po, TPOS po. So, lumalabas na itong barya na to, butaw to, hindi to kotong. Parang butaw ng mga driver na pag dumaan ka dyan, nakita na yung tayo nito. That's how I look at it. Kumpirmado yung sinasabi ng nagbigay sa atin ng text. Ito yung binalaglag na barya. Mukhang 10 piso to. Hindi mag-aaksa ito ng 5 piso. Malaki-laki ng konti, 10 piso yan. Pati mga cigarette vendor ginagamit nila. Hindi po pwedeng sabihin kotong to eh. Kung nagagawa nitong traffic enforcer na to, itong estilo niya, hindi pwedeng isa lang siya rito eh. Team effort to. Di ba? Or unless sa usapan na yan, ang estilo rito gusto natin malaman, lahat ng mga jeepney dumadaan na dyan, merong binibigay sa mga traffic enforcer ng Quezon City na pumaparada roon, na pumipick up doon, magbibigay ng trabahuin pa to ha. I need more. Establish muna rito, do a field intel. Nakuha na natin yung kumpirmado sa lugar na yan. So the same spot, putukan sa umaga sa hapon para makita. Okay. Yung isa, nirereklamo na nangungotong naman. So, anong ginawa niya rito? Ito yung traffic enforcer na madali maispatan, gawa nga dun sa size niya. So, ito ba rito? Nagkaroon ng abutan? Nagkaroon ng kotong? Nagbigay ba to? What is this? Dito, sir, hindi namin nakita po kung meron. Kung titingnan mo, parang wala naman. Parang nag-uusap lang sila eh. Na naman ako nakita dudukot siya ng ticket para tikitan. And we don't know kung anong usapan o nagpapaliwanag. Hindi ito nag-iisa. Sobra ang lakas ng loob ditong kulokoy na to para gumawa ng ganito sa harapan pa mismo ng pulis. May involvement dito yung mobile traffic at saka yung mga traffic enforcer ng Quezon City. Get me a set of undercover, pag-aralan ng husto yan. I want this guy, tutukan to, umaga, tanghali, hapon. Don't stop! Painan pa natin siya. Para wala nang kawala. Kotong exist. New generation. Pabahuin ulit. Get it? Matapos ang unang araw ng bitag New Generation Field Intel Reconnaissance and Surveillance Team sa Cubao, natukoy ang mga pangalan ng subject. Ito'y sa tulong ng aming bullet cam gamit ng aming surveillance team. Sa poll ang pangalan sa kanilang nameplate. Sila si Sales, ang pulot baryang traffic enforcer, at ang masaganang traffic enforcer na si Gaspar. Sa target area, sa may bahagi ng dating Act Theater sa Cubao, sa awang ng mga hagdan ng footbridge na ito,
may sagawa ng bitag surveillance team na mapitikan ang estilo ni Gaspar. Silinaw ng sikat ng araw, makikita ang kilos ng tagapagpatupad ng batas na si Gaspar. At ang umano'y lumabag ng batas ang tsoper na ito. Ilang minutong mahaba-habang usapan sa pagitan ng huli at nahuli. Nagtapos sa simpleng abutan mula sa tsoper sa kamay ng traffic enforcer na si Gaspar. Sa may bahaging Aurora at Cubao, di kalayuan sa pwesto ni Gaspar. Walang naganap na batukan ng barya. Bagkus, magkahalintulad na estilo ni Gaspar ng traffic enforcer na ito. Sa tulong ng footbridge ng MMDA, nakatulong sa mga bitag surveillance team na mapitikan ng aming bullet cam ang transaksyon sa pagitan ng traffic enforcer na si Resultay at ang driver ng Starex na ito. Pagkatapos ng abutan, wakas ang usapan. Umpisa naman ang partihan sa kanyang katsokaran. Okay, sino kumuha nito? Ako po, boss. Ikaw. Alright. Saan mo nakuha to? Sa hagdanan, boss, ng Cheddar may toothpaste. Lahat na nakikita natin na raw videos, nothing but based on body language. Wala tayong naririnig na salita. We don't know kung anong pinag-uusapan nila. It appears na para sa itsura ng lalaki, nakikipagtalo eh. Lisensya yun, inabot, di ba? Doon sa body language nitong si Gaspar, pinangangaralan niya, sinasabi niya siguro kung ano yung mali. Pero kung titingnan lang natin, nagkakamot ng ulo, nagpapaliwanag din yung isa. Nang nakapagtataka, nahawak niya ng lisensya, hindi pa rin siya nagsusulat ng ticket. Oops! Nagabot na. Sadyang ikinasa ng bitag new generation ang pain para kay Gaspar upang makita ang kanyang estilo at diskarte. Dahil ang surveillance naming naidokumento kay Gaspar, kuha mula sa malayuan. Ang nakikita lamang ng kanyang ikinikilos o body language. Walang audio na naririnig o boses ng dissenting pananalita man lang, pero may pahiwatig na hahantong sa pangingikil at pangungutong. Ito ang nais ng bitag new generation na marinig sa aming lambat na ikinasa kung anong lalabas sa bibig ni Gaspar. Ang aming misyon, maidokumento bilang ebidensya kung siya ay nangungutong o isang kutongero sa lansangan. Pinag-aralang maigi ng bitag sa aming war room ang lahat na laman ng aming surveillance video kay Gaspar. Sir, tapos sir, kung pwede nasa gitna lane kakat ninyo yung first lane para makapuranan. Pero kung tayo solid lane yan, mandatory po directly yan. Ano naman tayo sir eh? Hindi po lang. So ano? Kinuha lisensya? Pinaliwanag niya kung anong violation. That's the way it is sa video. Regular yung kanyang trabaho above board that you committed a violation. And for that, explaining. So yung seminar, office ang nag-ano niyan, depende sa evaluation lang kung ilan ang pipili niyo. Kung dalawa o isa. May camera po yan sa kanan niya, tignan nyo din. Kanya ang inaalagaan niya, yung mga kumakanan. He is explaining the violation, although debatable kung ano yung kahuli sa mata niya.
This time, wala ka ng body language dito kapareho ng mga nauna. Binabasa lang natin siya sa malayo kasi pinipitikan from the distance kung anong kanyang ginagawa. So we're reading from the body language. Ngayon, nagpain na tayo. Ngayon, nakikita natin he's still above board. The decision not to let you go, hindi kita pwedeng palagay. Nakikita tayo sa camera. Again, above board pa siya. So sa atin, yung ating undercover, humingi ng sinasabing, sir, nakapatawad, pwede sir, talaga. Nasa sa decision niya yun. Lahat ng ginawa niya, still to the letter, the law, pinatupad niya. Wala pa rin ako makita extortion. Hinahanap natin dito, extortion, pangingikil, na gusto kong marinig. Tabla-tabla na tayo. Using na lang to. 300 piso, 500, 1,000, anumang presyong hiningi niya. Establish muna natin yan. Ano na lang, sir? Wala kami dito ngayon, sir. Sir, baka pwede. Sir, meron ka dito, sir, 100. Baka pwede. Sir, baka pwede ako. Magbigay nyo na lang natin ito, sir. Sir, magkano ba po pagkaano, sir? Dalawang klaseng dapat malaman ninyo, extortion and bribery. The element of extortion, wala sa kanya. Unless may mapapakita tayo sa kanya, sinabi niya, pera. Bother lang ako kasi may insinuation kayo, may pahiwatig kayo na makikipag-areglo kayo, that's a form of bribery. Sir, magkano po ba, sir, pagkaano, sir? Magkano ba po, sir, pagkaano, sir? Sir, magkano ba, sir, pagkaano, ano, sir? Pagkaano, sir, na kami tikitan, sir, magkano? Kasi ito po talaga dapat yung i-settle po sa City Hall. Kayo lang nakikinig pa siya, ayaw nyo pumunta sa City Hall eh. Oo nga, sir, magkano po? The repeated magkano ang kulit nyo. Sinasabi na 2,000 bayaran nyo sa munisipyo, sa City Hall. Hindi ko maintindihan kung anong magkano you're insinuating. You're now bordering into what? Insinuation of areglohin na natin to. Well, dalawang klase lang sa lansangan. Either kay ko nangungotong o ikay nanunuhol. Sir, pwede bang ano? Sabi lang natin kayo. Sir, 200 lang, sir. Sir, 200 lang na dito, sir. Pasensya na kayo, sir. Pag ang nangungotong nagpahiwatig na sinasabi niya kinakailangan ko, eh ganun tabla na tayo. Kung gusto mo, wag ka na maperwisyo. Then, nag-insinuate na siya. Nagparamdam na siya. Madali lang yan, areglo. At pag inabutan mo siya sa hiling niya, consummated extortion yun. Isa lang aking masasabi, nilabag yung spirito ng batas dahil tumanggap siya. Sinong tukso? Who did the offer first? Alin ang mas marami, motoristang nanunuhol o mga traffic enforcer na nangungotong? Ikaw ba'y nangungotong? O yung enforcer? Or ayaw mo maperwisyo, ikay nanunuhol? O saan kayo? Malaking paniwala ng bitag na si Gaspar at ang kanyang kasamahan na si Resultay na tumanggap ng pera mula sa mga nahuhuling motorista ay swabe sa estilo ng kanilang modus. Sila ay naging bihasa sa kanilang estilo. Maaaring hindi sila naunang nagpapahiwatig ng kanilang motibo. Matyagang nag-aantay na manggaling sa bibig ng kanilang nahuli ang makipag-areglo. Ang pakikipag-areglo sa pamamagitan ng pagbayad ay isang uring panunuhol. Ang abutan ng pera mula sa motorista na tinanggap na mga kengkoy at kumag na traffic enforcer, hulog sa aming kamera.